Ang nagustuhan ko talaga dito is yung size tsaka shape. Yung design is kagaya ng Logitech G304 o kaya yung Logitech G102 na yung simple lang. Pero mas pina-enhance pa niya yung features niya with the rechargeable battery. So hindi mo na kailangan ng AA batteries para dyan na magpapabigat ng mouse mo. And it's very lightweight. Nasa 64 grams lang yung weight niya. It's very lightweight actually kung i-compare mo sa G304. Solid na solid. Ito yung daily driver ko this year. Nabili ko lang siya ng mura online. So napakaganda. Ito na yung full review natin for the MCHOS G3 Ultra na merong 8K polling rate, POW3395 na sensor, 500 mAh na battery na pwedeng rechargeable through USB, tsaka lightweight. Tri-mode din to, pwede siyang Bluetooth, wired or wireless. Nandun sa mga flagship level yung specs niya, so kaya siya maganda. Pwede mo siya actually maset ng 50 to 26,000 DPI. So, depende sa gusto mo. 8K polling rate yung advertise niya. Pero, nung tinest ko siya sa mga online apps, aabot na siya ng mga 3,300 polling rate max. So, yun. Actually, napakaganda ng polling rate na yun. Ewan ko lang sa mga mahal na mouse kagaya nung kay Logitech Razer. Kung umaabot ba talaga sila sa 8K polling rate na test, yung usual natin na magandang polling rate is 1,000 polling rate, di ba? Sa mga basic mouse. Saka meron tayong mga 2K, 4K, and 8K polling rate. So, ito, nagmamax siya ng 3,300 polling rate. It's very responsive pa rin. Para sa akin, that's still a very high polling rate. And hindi yun basta-basta. Yung advertise niya is 170 hours. I believe hindi ako masyadong umaabot sa 170 hours. Or 21 days of daily use. Hindi naman ako umabot ng 21 days. I believe umabot lang ako ng mga 10 days. Meron tayong Omron switches rated up to 100 million clicks. The Omron switches is actually pretty good. Maganda yung tactility niya. And meron din tayong enhanced scroll wheel. Meron tayong TTC Gold and Silver encoders for the scroll wheel. So, napakaganda. Actually, maganda yung feedback ng scroll wheel. So, gusto ko rin. The combination of the Omron switch tsaka yung TTC encoders are actually pretty good. So, solid na solid. It's a familiar shape and size na magugustuhan mo talaga. Nilagyan lang nila ng magandang battery na rechargeable. Hindi na kailangan ng AA, which is yung problema ni G304 tsaka ni G305. Hindi naman papahuli itong VXE-R1 SE. Na maganda pa rin to. Kung kukunin mo yung POW3395 sensor nito tsaka 8K polling rate, parehas lang din sila. But, ayun na nga, for a regular size hand, I would suggest the MCHOS G3 Ultra, and for a bigger hand, pwede mong kunin yung VXE-R1. Yun, so maganda rin to. Mas bigger kasi ang size ng VXE-R1. Both maganda sila. Ito yung dalawang favorite mouse ko dito. So, ginagamit ko tong mouse na to like when I'm editing in Canva, nagbi-video edit, yung mga daily documents na ginagawa ko, yung mga Google Docs, 'di ba? Kung marami kang tina-type at saka ini-input na data, so nagdi-delete ka, nag-highlight, nagdi-delete. Pag highlight mo tapos sumobra ka ng konti dahil pangit yung sensor mo, mas mapapabagal yung ginagawa mo, 'di ba? O kaya kung mag-edit ka ng design sa Canva, may micro movements kang ginagawa para yung dial or size niya mag-adjust. So magagawa mo siya sa mouse na to kasi nga kung may ganyan ka mga micro clicks na ginagawa tapos nagkakamali ka, may mga konting frustration sa production mo, 'di ba? So kung may precise ka na mouse, mas maganda. Now for video editing naman, napansin ko yung nagda-dial ka, kunwari yung timeline mo i-adjust mo ng konti dito, yan per seconds lang or milliseconds lang yung adjustments. Dahil mas refined yung movement mo with this mouse, hindi ka mag-cause ng delay na lalampas ka ng 0.02, lalampas ka ng 0.03 pababa or pataas, yung mga ganun, diba? So, ayun. I think siguro nagme-make sense naman ako, no? Kaya kumuha ko nitong higher version niya na merong magandang sensor and high polling rate and lahat na. Kasi, na-try ko yung base version nito na POW3311. Ginamit ko yun for productivity. Yun na-experience ko. So, may mga micro mistakes akong nangyayari for my editing, for my documents, daily task ko. Sabi ko, kukuha na lang ako ng mas magandang sensor para mas smooth na yung paggamit ko ng mouse. So, yun. When it comes to gaming, panalo rin siya kasi nakakapag-killing streak pa tayo using a sniper sa CS2. Kung gusto mo mag-MOBA, Marvel Rivals, Arena games, or FPS games, pwede rin to pong OSU games, right? Yung mga rhythm games, pwede rin kahit anong games. Every feature ng mouse na to is just perfect. So, once again, yung base version nito is POW3311. So, nasa mga 1,000 plus lang yun.
Kung gusto niyo ng ganitong shape pa rin pero mas mura tsaka mas mababa yung sensor, pwede niyo naman kunin yung base version. Kaso lang, medyo mahina yung sensor niya tsaka yung tracking rate mahina rin. So, nasa mga 300 yata yung tracking rate nun. So, mababa. So, ito is 650 tracking rate or IPS. So, mas maganda. So, for the dimension ng mouse, okay, so yung sa likod, nasa 54mm tayo. Yung sa harap is 56. 64 naman yung width niya sa gitna. Yung total height niya sa gitna is nasa 38mm. Yung total length niya is actually 116mm. So, yung length ng kamay ko is 170mm. Yung total length niya dito sa gitna. Yung dito naman sa side, yung width ng palm ko, 91mm. So, yun. 170 by 91mm. Kung meron kayong measuring tape sa bahay, i-measure nyo yung kamay nyo para magka-idea kayo kung ano yung dimension ng mouse na to. Depende din sa preference nyo kung gusto nyo much longer yung mouse nyo, ganito, CVX CR1, o kaya kung gusto nyo mas shorter yung mouse nyo, saka mas nakakapag-claw grip kayo or fingertip grip din. Maganda tong MCHOS G3 Ultra. Nagis na pag-usapan na natin lahat ng features ni MCHOS G3 Ultra and I hope so nakapag-decide kayo if maganda ba tong mouse na to for you. Kung bibili kayo ng bagong mouse, isa to sa mga magagandang options pa rin this 2025. So, thank you so much sa panonood. Meron ako mga upcoming na gadgets na i-review. You can follow or subscribe to me and thank you so much once again sa panonood. Take care na muna. Bye-bye.